Anong mensahe ang kailangang marinig ng mga Libra sa buong buwan ng December 2024? Pwedeng nangyayari na to o mangyayari pa lang. Kung hindi man para sa inyo itong magiging reading, di baka para sa someone na malapit sa inyo o sa someone na kakilala niyo mismo. Baka may lumabas na gender mamaya, gawin niyo na lang energy, masculine at feminine energy. Pwede rin naman na huwag niyo nang pansinin yung gender. Hindi ko masasabi kung anong magiging reading, kung positive ba o negative. Depende sa kung anong mapipick up kong energy. Ang dating kasi single to eh. Single yung bida dito. Na para bang tinatry niya nang mag-move on pero ang ending, eto, hindi pa rin siya maka-move on. Oh my God. Pero tinatry naman niya eh. Kaya lang nga, hindi niya magawa. So, ibig sabihin, kahit anong gawin niya, naalala niya pa rin yung ex niya o person niya na hindi niya magawang makalimot kasi nga mamimiss niya dito for some reason sa buwan na to. Inalam po kung anong possible reason ng breakup. Boredom. So, dahil sa boredom, ayun, may nang ghost o may nang iwan. Hindi ko alam kung sino nang iwan, yung babae ba o yung lalaki. Pero wala tayong gender dito. Kung sino yung nang iwan. Pero may single dito. Probably kayo yung single. May iba sa inyo yung single o kakilala nyo. Either siya yung nang iwan o siya yung iniwan. Siya yung nang iwan o siya yung iniwan. So, tingnan nga natin ano ba to. Kasi mukhang ano to eh. Ghosting. May someone na bored. Naging bored. Yun yung pinaka-conflict dito. Kaya yung isa, malamang kayo yun. Nag-try mag-move on. Alamin natin tong 8 of Cups. Bakit ng ghost? O may nang iwan? Bukod sa board. Babae yung nang iwan mo. O kayo yata yung single dito na nang iwan o kayo yung iniwan. Pero babae yung nang iwan eh. So lalaki yung bida dito. O pwede rin naman kayo ito. Kung nakaka-resonate kayo yung nang iwan kasi bored na kayo sa partner nyo, ex nyo. Hanggang dito, boredom pa rin, oh. May pagka-cheater siguro yung ano.
yung lalaki, na para bang wala nang tiwala. May trust issues dito eh. Wala na nang tiwala yung babae. Kaya yun. Iniwan na niya. So, case to case basis. Basta ang show dito, disappointed siya at bored sa partner niya. Yun yung pwedeng sure. Dito, kaya siya lumayo sa partner niya. Ginost niya. Kasi mukhang ghosting eh. O pwedeng hopeless na siya kasi nga, cheater yung partner niya. So, since tingin niya wala nang patutunguhan yung connection, eh di, iniwan na lang niyang sa hangin. Parang, naglaon na lang siya parang bula yung babae. Uh-huh. Pero again, ulitin ko ha. Tinry niya mag-move on. Pero di niya pala kaya. Since no contact na to, anong mensahe nila para sa isa't isa? So, punta tayo dun sa babae. Babae muna, tapos susunod yung lalaki. Mensahe ng babae. Eh, baka kaya ginost niya yung lalaki kasi may iba na rin siya. Eh, pero singlehood tayo eh. Oh. So, itong third party, yung ano nga, lalaki, dito sa player card natin kanina. So, malaki ang posibilidad na kaya iniwan ng babae yung lalaki kasi nga may third party. Cheater yung lalaki. Kaya ginost na niya. Ganun ang dating eh. Iniwan niya na dahil wala nang pag-asa. Sasaktan na siya. O masyado siyang nagsiselos. Nagkaroon ng history ng third party. Na para bang hindi niya alam kung maayos pa ba to? Magbabago pa bang sitwasyon? Magbabago pa ba silang dalawa? Lalo na yung partner niya na cheater. Yun yung feelings ng babae. Na para bang siguro may panghihinayang din sa part niya na kaya siguro nag-cheat yung partner niya kasi hindi pala niya nabigay yung mga pangangailangan ng lalaki. Siguro nagre-regret din siya. Alam niya sa sarili niya yung naging weakness niya na yun nga, mukhang napulang siya ng time dun sa lalaki. O ewan ko kung anong pangangailangan ng lalaki na hindi nabigay ng babae. Pero somehow aware siya. Ngayon, kung pupunta tayo dito sa feelings nung lalaki doon sa babae, sana raw ay makorek niya yung kanyang
pagkakamali. Lahat daw ay mistakes. Holding back, I should have expressed myself better. May panghihinayang din siguro siya. Holding back na parang may gusto siyang sabihin o may gusto siyang sabihin o action na hindi niya nagawa. Na para bang sana ginawa niya to. Kaya lang too late na. Na para bang ito, na-stress siya. Na-stress siya nowadays. Sa buong buwan ng December. Siguro na-miss niya rin yung babae. Pero again, may third party siya Siya yung may third party dito. O pwede rin naman magbe-break sila. Fault lang daw kasi. Mistake lang Lahat ay nabuo sa pagkakamali na parang nag-regret siya. Napakamot siya dito. Napahawak sa ulo. Parang dismayado siya. Na-stress siya. So, pwedeng ganito. Di ba nagkaroon ng third party? So, sa December, magre-regret siya sa ginawa niyang panloloko yung lalaki. O magbe-break sila. Sila nung bago niya. Sila nung third party. Kaya siya magre-regret. Ngayon, like sa extra message. May extra message dito. Get some exercise. As your body becomes stronger, you begin to feel stronger. And always encourage na mag-exercise. Sa December, ang iba sa inyo. So, whether kayo yung babae rito o lalaki, ina-encourage ang exercise. Sun. Your son is watched over and protected as he explores his world. So, kung sino man sa inyo na may lalaking anak, protektado daw ng universe. Oy, dalawa pala to. Spiritual teacher. Your life purpose involves teaching others about healing and spirituality. Well, ang dating kasi sa akin, whether kayo yung babae o lalaki sa kwento na to, itong connection na to ay magbe-bring ng wisdom sa iba sa inyo. Na para bang pag natutunan nyo na, yun dapat yung matutunan. For some reason, parang gusto nyong makatulong sa iba dahil papunta pa lang sila, pabalik na kayo. Kung baga, ewan ko, for some reason nga, magiging somewhat spiritual teacher kayo dito sa December. In a way na isi-share niyo yung experience niyo sa ibang tao na somehow ay makatulong sana sa kanila. At ang huli, goodbye to the old, hello to the new. Sabagay, single naman na talaga yung babae. Kaya lang, sabi ko nga kanina, nag-try siya mag-move on, pero na-miss na naman niya. Na para bang ang gusto niyang balikan yung person niya. So, kung ganun ang maging sitwasyon ng iba sa inyo, sabi dito, goodbye to the old, hello to the new. You've finished one part of your life and now a new and even better part is beginning. So, kung ganun nga ang sitwasyon na nag-move on na pero nag-fail,
na parang hinihila ulit sila, yung kaluluwa nila. Papunta dun sa ex nila. So, kung gano'n ang sitwasyon, binibigyan tayo ng senyales na mag-move on na talaga. Fully. Dahil sabi dito, goodbye to the old, hello to the new. Dahil hindi yan ang para sa iba sa inyo. Okay? Dahil may someone na mas better daw, na paparating sa buhay ninyo. Pero bago yon, bago siya dumating, kailangan nyo muna mag-move on. Para dumating na siya at makilala nyo na. So, mangyayari lang yan kung mag-move on na kayo. Fully. Which is mahirap nga, diba? So, depende sa inyo kung kailan kayo makakapag-heal, diba? 100%. So, saka pa lang darating yung bagong love interest na mas better kaysa dun sa ex. Anyways, kuha tayo ng clue dito. Yung clue natin pwedeng tumama sa inyo, sa person nyo, o doon sa third party. Okay? Regardless kung sino kayo dito sa kwento, kung kayo ba yung babae o lalaki. Basta ganun yung eksena ba. Older than you, hazel eyes. So, basahin ko na lang. Dali na maintindihin, no? Animated eyes. So, yung iba sa inyo, yung ex nila ay mas matanda sa kanila. Hazel eyes. Brown ang mata, o ganyan, no? O baka foreigner. Kasi ganda ng mata, oh. Hazel eyes. Oh, baka naman, ano. May ganyan talagang tao. Yung nanay ko nga, ganyan yung kulay ng mata. Pero hindi naman siya foreigner. Lalo pag, nasa liwanag. Kitang-kita mo, ganyan mata, oh. Pero hindi naman siya foreigner. Buti pa siya. Hindi ko namana yung ganyan. O baka naman, contact lens. Ito naman, magaling siyang mag-makeup ng mata. Animated eyes. May someone na magaling mag-makeup sa mata. O baka literal na magaling mag-makeup. Bilugan ng mukha. Mataba. Plus size, oh. Ito, baby face. So, obvious naman yung sinabi dito. Hindi ko na kailangan explain yan. Mukhang bata. Tignan ito. Albino. Baka nga foreigner. Kasi may tayo. Ito sa foreigner. Sobrang puti. Kasi skin condition na yun, sobrang puti. Baka may sakit sa balat. So, may someone na may sakit sa balat. Oh, ito matindi, oh. Kaiba ng kulay ng mata. So, may ganito talagang case. Kaya lang, sobrang rare. Parang sa 1,000,000 na tao, isa lang. Isa lang yung may chance. Pero posible. Pero rare. Kaiba ng kulay ng mata, oh. Parang pusa lang. O baka naman contact lens. May someone na mahilig magkulay. Gumamit ng contact lens na magkaiba. So, kanya-kanyang trip yan. O, kanina, hazel eyes. Ngayon, brown eyes na. So, dito ko tatama sa brown eyes. Ito yung nanay ko. Hazel eyes. So, ito, mixed color eyes. Ito yung brown eyes. So, kunin nyo lang yung info na sa tingin nyo ay fit sa sitwasyon nyo. Ito pa. Zodiac sign naman. So, yung zodiac sign natin, pwedeng tumama sa person nyo o dun sa third party. Okay? Leo, Jupiter, di ano to? Pisces, Sagittarius. Ay, naging dalawa. Gusto pa sumama nitong isa, oh. Sagittarius ulit. Taurus. So, ulitin ko. Leo, Sagittarius, Pisces, Sagittarius, Taurus. Anyways, hanggang dito na lang. Goodbye. For now.